Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Alexander. Nagsimula akong maglakad palayo sa kanya. Kailangan kong malayo sa kanya. Kailangan kong mag-isip at mag-isip ng mabuti. Hindi ko maintindihan kung bakit naramdaman ko ang malaking buhol sa dibdib ko. Parang binitawan ko ang mga bantay ko. Bakit parang siya ang papalit sa prinsesa ko? She fucking reminded me a lot about Katrina. Napakaganda, napakawalang muwang, napakatigas ng ulo, laging may lakas ng loob na kausapin ako, iniikot ang mga mata kapag may sinabi akong hindi siya okay, at nilabas pa niya ang kanyang dila sa akin. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang pusong ginto, tulad ni Katrina. Nakakatakot kung paanong ang dalawa ay may maraming katulad na katangian. Blondes, asul na mga mata, matambok na labi, malalaking dibdib, malapad na balakang, malaking puwet, napakaikli at kung ano-ano pa. Bakit parang binubuhay niya ang aking Katrina? Hindi mo hahayaang mangyari iyon, Alex. Ang puso mo ay kay Katrina at sa kanya lamang. Dead or alive, huwag hayaang pumasok ang babaeng ito. Hindi siya bagay sa iyo. Yan ba talaga ang gusto mo? Sa tingin ko tama si Anna. Pagbigyan mo muna. Si Irish ay isang mabuting babae. Iba talaga ang sinasabi ng isip ko mula sa puso ko, kung may puso pa ako. Bago dumating si Katrina sa aking buhay, ako ay palaging isang malamig na hayop na pumatay para sa kasiyahan. Ang halimaw na iyon na kahit ang mga pulis ay itinago ang aking pagkakakilanlan para sa national security. Ang halimaw na iyon na hindi ngumingiti maliban kung may papatay siya. Oo, iyon ang halimaw na ginawa ng aking ama sa aking kapatid, kami ni Alessandro. Pagkatapos ay pumasok si Katrina. Nagdala siya ng mga ngiti at kaligayahan. Iniisip ko kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa isang sweet na walang muwang na babae. I was used to random fox. Hindi kailanman nakilala ang pag-ibig. Pero pinakitaan niya ako ng pagmamahal. Palagi niyang pinangarap na maging isang prinsesa kaya ginawa ko siya. Ginawa ko siyang prinsesa. At nang ang mga bagay ay hindi na maging mas mahusay kaysa sa dati, siya ay pinatay. Pinatay ng walang awa. And the worst thing was, buntis siya sa anak ko. Nang mamatay siya, inisip ko kung ano ang maibibigay ng magandang buhay. Inalis na nito ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Bumalik ako sa naging halimaw ko, nakasalubong ko lang ang isa pang prinsesa. Hindi pwede. Kinailangan kong pigilan ang sarili kong isipin siya dahil alam ko kung ano ang maaaring mangyari. Mangyari sa kanya kung kasama ko siya. Hindi ako magaling at karapat-dapat sa mga ganyang tao. They were too good for the monster that I was. May parte sa akin na gustong tumingin kay Irish katulad ng pagtingin ko kay Katrina. Tawagin mo siyang prinsesa hanggang sa siya na pala ang tunay kong prinsesa. Pero alam kong sisirain lang ako nito sa huli. Hindi ko sila may kumpara. Hindi rin makatarungan kay Irish na ikinumpara ko siya sa isang patay na babae. Siya ay isang mabuting tao. Isang anghel. Ako ay isang halimaw at ang mga halimaw ay kailangang malayo sa mga anghel. Kahit na magsisisi ako sa huli, kinailangan kong bitawan si Irish. Para sa kanyang kapakanan, bago ako tuluyang mahulog sa kanya. O nahulog na ba ako sa kanya? Hell no. Kung tatanungin mo ako, sa palagay ko dapat mong subukan at tingnan kung saan mapupunta ang lahat ng ito kaysa isipin na hindi ka mabuti para sa kanya. Umiling ako, kailangan kong mga tuwiran gamit ang aking ulo at hindi ang aking puso. Ang pangangatuwiran sa puso ay para sa mga mahihina. Ayokong ipagsapalaran ang buhay niya at ng kanyang ina, kaya naman kailangan kong ilayo sila sa akin hanggat maaari. Sa kabilang banda, si Irish. Alam kong hindi niya kakainin ang pagkain kapag hindi man lang siya lumingon. Bumalik ako sa dining room at niligpit ang mesa, nilagay ang pagkain sa microwave. Inaasahan ko lang na kakainin niya ito. Tinulungan ko si Anna na umikot sa bahay para pigilan ang sarili ko sa sobrang pag-iisip tungkol sa kanya. Iyon ay pagkatapos ko lamang inumin ang kanyang herbal tea sa ilalim ng kanyang mga mata na nagbabantay. Natuwa ako sa paglipas ng panahon. Maya-maya pa ay umalis na si Anna at ako naman ay pumunta sa kwarto ko. Hindi pa ako kumakain simula umaga. Wala akong ganang kumain. Naligo ako at sinuot ang transparent nightie ko. Hindi ko maiwasang isipin ang mommy ko. Nahanap na ba niya siya? Nasa mabuting kalagayan ba siya? Nasaan siya? Ang lahat ng mga tanong na ito ay patuloy na nakakagambala sa akin at napagtanto kong hindi ako matutulog sa lalong madaling panahon. Napatingin ako sa digital clock sa kwarto, 9:50 PM na. Bakit ang bilis lumipad ng oras? Not like it bothered me anyway. Kailangan ko ng isang baso ng gatas kung matutulog ako ngayong gabi. Hindi ko nakita ang pangangailangan na magsuot ng robe dahil alam kong walang makakakita sa akin ng ganito. Malamang tulog na si Mr. Black at hindi nakapasok sa bahay ang mga guard.
Naglakad ako papuntang kusina pero napatigil ako nang makita kong bukas ang ilaw sa kusina. Sigurado akong pinatay ko ito. Narinig ko ang kalabog ng mga pinggan sa kusina. Oh my goodness, may magnanakaw sa bahay. Dahan-dahan akong naglakad at pumili ng isa sa mga lamp at saka tahimik na tinungo ang kusina. Kung sino man ang nandoon, masasaktan siya sa akin. Pagpasok ko, nakaramdam ako ng ginhawa nang makitang boss ko iyon sa loob, at kinakain niya ang pagkaing ginawa ko para sa kanya. But then again, para akong dummy na may hawak na lamp. Nakaharap sa akin ang likod niya habang payapang kumakain. Stop acting like a dumb ass, maglakad-lakad na may dalang lamp. Sa tingin mo, magiging stupid ang isang magnanakaw para makapasok dito? Walang pakialam na tanong niya. Napaawang ang bibig ko. Paano niya nalaman na may hawak akong lamp? For Pete's sake, hindi siya nakatingin sa akin. Bumalik ako sa sala at pinatay ang lamp, naglakad pabalik sa kusina. Pagkatapos ay pumunta ako sa ref at kumuha ng bote ng gatas. I didn't want to say anything because I know myself very well, hindi mahirap mag-blurt out ng katangahan. Ramdam ko ang titig niya sa akin at agad akong natauhan sa suot ko. Niwala akong suot na bra. Namula agad ang mukha ko. Alam ko kung gaano ako kapula. Agad akong pumunta sa likod ng counter para hindi niya ako makita ng maayos. Nice nighty, casual niyang sabi. Nagsalin ako ng gatas sa baso at ininom sa kalahati. Thank you. I really wanted to say something. Kinailangan kong kausapin. Gusto mo ang pagkain? Tumango siya, wala pa ring ekspresyon sa mukha. Galit ka pa rin sa akin. Kailangan kong mag-thread ng maingat. Umiling siya. At least hindi siya. Napangiti ako ng bahagya. Kailangan kong malaman ang tungkol sa kinaroroonan ng aking ina. Pwede ba akong magtanong? Marami ka ng tanong, bakit ngayon pa kukuha ng permission? Tanong niya pagkatapos uminom ng tubig. Inipit ko ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Tama siya, nahanap mo na ba ang mommy ko? Tumango siya at parang ang bigat ng lahat ng problema ko ay inaalis sa balikat ko. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. She's in good shape, pero pagbalik natin sa Manhattan, I'm sending you both back to Ohio. Nanlaki ang mata ko. Ano? Kailangan na ninyong umalis. Sabi niya na parang wala lang pakialam sa opinyon namin. Umiling ako at humalukip-kap sa harap ko. Alam kong mawawala na ako ng pasensya sa kanya. Hindi mo kami pwedeng paalisin na lang, mister. You just don't make such decisions. I have school and my mom has a job. We left Ohio for personal reasons and you just feel like you can send us back. Tumingin siya sa akin. Halatang nagulat ako nang magsalita ako sa kanya sa ganoong paraan. Watch your tongue when talking to me. We're not mates. Ang lakas ng loob nitong lalaking to. Well, watch your decisions. I don't know what's wrong with you. Tingin mo ba ikaw lang ang may bruised feelings dito? Nung una muntik muna akong masagasaan, tapos pinawalan mo ako ng trabaho, pinilit mo akong magtrabaho. Ikaw, nakuha mo ako sa gulo mo, kinaladkad mo rin ang mami ko, dinala mo ako sa Italy at ngayon gusto mo lang kaming ibalik sa Ohio. Paano ang aking mga kaibigan? Hindi mo ako pag-aari kaya hindi mo ako makontrol, galit kong ganti. Sa kanya, mapayapa ang isang minuto at ang sumunod, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin. Baka PMS ko yun. Siguradong PMS ko yun. Pero alam kong masarap ilabas lahat ng frustrations ko. Pinasadahan niya ng daliri niya ang buhok niya at alam kong pinipigilan niya ang galit niya pero wala akong pakialam. Umalis ka na at final na yan. You know what? You're sick, you're crazy in the head. I'm not gonna waste my time talking to a mentally deranged person like you. Hindi ko nga alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para kausapin siya ng ganito. Tiyak na PMS ko ang nagre-react. Hindi ko nga alam kung ano ang pumasok sa akin. Humakbang siya palapit sa akin, nandidilim ang mga mata. Bawiin mo yan. Umiling ako, sasabog na ang puso ko sa dibdib ko dahil sa takot. Kinilabutan ako, o kaya naman, I still managed to ask. Lumapit siya sa akin, sabay dahan-dahang hakbang. Nakasandal na ako sa counter kaya hindi natatakbo. Napalunok ako, papatayin niya ako, na alam kong sigurado. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay madilim na parang gabi. Hindi ko magawang isipin ang aking huling dasal, namumuuna ang mga luha sa aking mga mata. Inilapit niya ang kutsilyo sa aking leeg, na naging dahilan upang hindi ako makalunok. Dear God, please help, tulungan mo ako. As if on cue, tumunog ang phone niya. Alam kong importanteng tawag iyon dahil umatras siya at lumabas ng kwarto para sagutin iyon. Lalaking malapit, mamamatay na ako. Nagtipto ako sa pinto at sinubukang pakinggan ang sinasabi niya. Wala sa tabi ko ang swerte dahil nagsalita siya sa ibang lengguwahe, I think Russian or something, cause it didn't sound like Italian.
Tumango siya sa sinasabi ng kausap, lalong lumakas ang hawak niya sa penknife na iyon. Sa wakas may nasabi siya sa English. Don't kill him, I love to do the honors myself. I'll be there in 45 minutes. Tinakpan ko ang bibig ko gamit ang mga kamay ko para hindi makahinga. Ano sa mundo ang mali sa lalaking ito? Pinatay niya ang mga tao na para bang walang kabuluhan. Naputol ang paghinga ko nang lumingon siya sa akin. I'm not done with you yet. Don't even think of runaway, else makakalimutan mo ang mom mo. Sabi niya sa galit na boses at naglakad patungo sa kwarto niya, para maghanda para sa misyon niya, sa tingin ko. Makalipas ang ilang sandali, naglakad siya pabalik sa hagdan, pinalitan niya ang kanyang damit mula sa itim na short sa itim na mahabang pantalon at nagsuot ng itim na jacket. Bakit siya nahumaling sa itim? He looked at me for some time, and I blushed because I noticed na medyo nakapatong ang mga mata niya sa boobs ko. Oh God, bakit ako pumili ng isang skimpy nightie sa pangalan ng aking boss ay tulog? Inipit ko ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko at napalunok. I thought he gonna say something but he just walked away, breaking my heart in the process dahil alam kong gagawa siya ng murder. Hindi ako makatulog kahit nasa gatas na nainom ko kanina. Nag-aalala ako sa mami ko. Saan sa mundo siya nananatili? Ano ang sinabi sa kanya ni Mr. Black? At ngayon gusto niyang bumalik kami sa Ohio, kung saan ang mga alaala ng dad ay patuloy na nakakagambala sa amin. Tapos si Mr. Black mismo. Masama ang kutob ko sa outing niya. Hindi ko ito maalis, sa kabila ng pagsisikap ko. Bakit kailangang walang puso ang isang gwapong lalaki? Sino si Katrina at ano ang ginawa nito sa kanya para maging bitter siya? Tumalikod ako at humiga sa kama, sinusubukan kong labanan ang insomnia na ito. Tinignan ko ang orasan, 3:38 AM at hindi pa rin siya bumabalik. As if on cue, narinig ko ang pamilyar na tunog ng pag-andar ng kanyang sasakyan at ang malakas na kalabog mula sa marahas na pagsara ng pinto. Dali-dali akong pumunta sa bintana ko at sumilip. Buntong hininga ang lumabas sa bibig ko nang makita ko siyang nahihirapan. Tinulungan siyang tumayo ng isang guard. Sa nakikita ko, duguan siya sa kanang bahagi. Oh my goodness, anong nangyari sa kanya? Without thinking twice, I rushed downstairs and when he looked up at me, he rolled his eyes. Always the rude one. Anong ginagawa mo sa pagkakataong ito? Tanong niya na halatang nasasaktan. Turn ko naman na iikot ang mata ko. Unti-unti kang namamatay at ang pag-aalala mo ay kung bakit ako gising. Tanong ko. Naglakad ako papunta sa guard. Pwede mo na siyang iwan, ako na ang bahala dito. Tumango ang guard at binitawan ang braso niya. Gusto ko siyang hawakan pero umiwas siya. Huwag mo akong hawakan, hindi ko kailangan ng tulong mo. Dumura siya. Hindi lang rude pero egoistic din. Napabuntong hininga ako. Narinig ko yun. Galit na sabi niya. Muli kong inilibot ang aking mata. Lagi mong naririnig ang lahat. Hindi kakaiba. Sinubukan niyang lumayo ngunit napamura siya sa sakit. Tiningnan kong mabuti at napagtanto kong tama ito ng baril at nasa kanang braso niya. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Oh my goodness, what in the world happened to you? Hindi siya sumagot pero wala rin akong pakialam. Kailangan mo ng tulong. Kailangan nating pumunta sa ospital. Pwede bang manahimik ka na lang kahit minsan lang? And no, I'm not going to any damn hospital, so mind your own business. Matigas na sabi niya at napaatras ako. Binitawan ko ang braso niyang nakasabit sa balikat ko, handang dalhin siya sa kwarto niya. Fine, proud head. Here I am trying to help you and you're acting all tough. Have it your way. Napangisi ako at naglakad papunta sa aking kwarto, kinakalampag ang pinto sa proseso. Ang taong iyon ay nangangailangan ng tulong psychologically. Malinaw na hindi siya okay. Sino ang may tama ng bala at tumanggi sa tulong medikal o tulong? Maaari siyang mabulok sa sakit para sa lahat ng aking pag-aalaga. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ibalik niya ako sa Manhattan. Talaga Irish, hahayaan mo na lang siyang mamatay sa sakit. Ang dalawang mali ay hindi kayang gawing tama. Siya yung mayabang dito, ikaw yung humble. Kailangan niya ng tulong. At ikaw lang ang makakatulong sa kanya ngayon. I hate my inner girl for always pricking my conscience. Pero tama siya. Ang lalaki ay malinaw na nangangailangan ng tulong. Binitawan ko ang aking pride, kinuha ko ang aking maikling pink na robe at isinuot ito, naglakad patungo sa kanyang silid. Kumatok ako at hindi ko na hinintay ang sagot niya, pumasok na ako. Nagulat ako sa nakita kong nasa harapan ko. Andan siya, nakatayo sa harap ng wall-sized niyang salamin. Mayroon siyang isang pares ng medical scissors sa kanyang kaliwang kamay at ipapadala niya ito sa kanyang braso. Hayaan mo akong tulungan ka. Sabi ko hindi ko kailangan ng tulong mo, sambit niya. Please, hayaan mo lang akong tulungan ka. Magsasalita pa sana siya pero pinutol ko na. Kung tutulungan kita, pangako hindi na kita tatanungin, ever. Tila nakuha nito ang kanyang atensyon. Never ever. Tumango ako. Yup,
No questions. Bumuntong hininga siya at sumenyas na lumapit ako at inabot sa akin ang gunting. Don't kill me, dahil kilala kita at masyado kang clumsy para sa gusto ko. Iniikot ko ang aking mata, hindi pinansin ang mga panlalait niya. Hinding-hindi magbabago ang lalaki. Ito ay maaaring masakit ng kaunti. Sana ay na-sterilize mo ang gunting na ito. I did sterilize it. And as for the pain, just go on what you can do. It can't possible hurt more than it hurts now, casual niyang sabi. Nag-smirk ako, matigas na lalaki. Naglaan ako ng oras upang tingnan kung saan eksakto ang bala, then dahan-dahang ipinasok ang gunting sa braso niya, napaungol siya sa sakit. Nagtataka ako kung paanong hindi siya lumuluha o sumisigaw dahil kung ako ang nasa sapatos niya, ang mga huling kapitbahay sa block ay magpapatotoo na ako ang pinakamalakas na sumisigaw. Maingat kong hinawakan ang bala gamit ang gunting at dahan-dahan kong hinugot. Maraming dugo ang umaagos. I'm sorry kung nasasaktan ka, sabi ko nang umungol na naman siya. Nilabas ko ang gauze at nilinis ang sugat niya, saka ko binuhusan ng spirit. Napasigaw siya ng bahagya. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. At least tao siya since nakakaramdam siya ng sakit. Ginamot ko ang sugat sa paraang itinuro sa akin ng aking ina, sa mga kaso ng emergency. Sinong mag-aakala na kaya kong magtahi ng katawan ng tao? Pero ginawa ko. Ginamot ko ng mabuti ang sugat at tinakpan ng puting benda. Pagkatapos ay gumamit ng isa pang benda at hinawakan ang kanyang mga braso na ipinapasa ito sa kanyang ulo. Hindi na niya magagawang ituro sa akin ang penknife na iyon gamit ang hindi kumikilos na kamay. Ha! Isang punto para sa akin. Nang matapos ako, kinuha ko ang mga gamit ko sa sobrang laki ng banyo niya, lumabas at nilinis ang dugong kinatatayuan namin at naghugas, dinidisinfect ang lugar. Alam kong mas gumaan ang pakiramdam mo ngayon kahit tinanggihan mo ang tulong ko. Pang-aasar ko sa kanya nang nakangiti. Sa kabilang banda, mas naramdaman kong tinulungan ko siya. At alam ko rin na hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang nangyari sa iyo, ngunit hindi mahalaga iyon, I'm gonna mind my own business. However, you need to take some painkillers and antibiotics para gumaan ang pakiramdam mo. Good night sir, sabi ko sa kanya at nagsimulang maglakad palabas, may munting ngiti sa labi. Thank you princess. Agad akong huminto at lumingon. Sinabi lang ba sa akin ng makapangyarihang Alexander Muccino Romano ang thank you? Hindi niya sinabi iyon. Hindi ko man lang inaasahan na sa kanya iyon kaya lumayo ako. Napangiti ako ng bahagya. Kahit na alam kong hindi mo sinasadya iyon, o marahil ay naghahalusinate ako, alinman sa mga paraan. You're welcome, sabi ko sabay ngiti. Ngumiti siya sa akin, hinawakan ang mga braso niya. No really, you're not hallucinating. And I mean what I said. Thank you. Oh boy, ako lang ba o medyo lumukso lang ang puso ko sa saya? At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.